Well, yung tungkol sa mga legalities, no, siyempre, it would be best siguro, no, legal experts talaga yung ano, no, hingan niya ng opinion dyan, ano. Aha. But as far as economics is concerned, no, yung what we're concerned about also really yung elimination of unnecessary and non-transparent allocation, no. Mm. Yung mga allocation specifically for critical sectors ng Alright. lipunan. Parang No? parang Kasi yung nabanggit dati na one-third ay one-third ng pondo ng Pilipinas ay unnecessary expenses. yeah, something like that, no. Kasi yung budget natin, 'di ba? Syempre scarce yan, no, limited, no. They have competing uses, no. But what we want really is to make the best use of it, no. Mm. Kaya yung mga allocations for critical sectors, no, na alinsunod din naman dapat sa 8-point economic agenda ng gobyerno. Okay, kailangan talaga, no, ang tatlong mga sektor na yun, no, health, education, saka agriculture. At isama na natin yung ano, no, social protection, ano, yung sa DSWD na Mm. meron dito yung mga notable budget cuts, no, na we don't see really bakit ano nagiging ano yan, no, alinsunod sa economic agenda ng gobyerno, pero yung pera na dapat na bumabalik at makatulong sa tao dahil gobyerno din nagsabi, tao ang nasa sentro ng plano. Pero bakit itong mga ito yung nababawasan, ano? And we see greater allocation, no, dun sa mga uh, hindi ganun ka-transparent, no, Oo. na uh, mga Magandang bawa, point yan. Oh, magandang point ang binabanggit nyo, sir. Kung talagang pantao yung kanilang inaprobang pondo, bakit yung mga pangunahing dapat paglaanan ng pondo para sa tao ay binawasan at inilipat dun sa mga hindi tayo sigurado kung sa tao ba o kung kanina mapupunta. Tama ho ba yun, sir? yes, precisely, Orly, no, Mm. na para kanino ba dapat yan, no, na babalik, no? Kasi kung yung ayuda, oh, hindi rin naman tayo sure kung paano gagamitin yung ayuda, sino Mm. gumagamit ng ayuda, properly targeted ba ang ayuda, so on and so forth, no. Unlike ito, no, these are critical sectors nga eh. Ito yung benefit na dapat na bumabalik, no, sa Mm. ordinaryong Pilipino na mararamdaman niya talaga. Mm. Okay, Doc Percy, isa rin sa concern ng ina sa ating kababayan, yung dinagdagan pa ho kasi yung, although meron na hong request coming from the President, coming from the Executive, dinagdagan pa yung unprogrammed fund. Maging ang Malacanang, mukhang duda doon sa inaprobahan na yon. Parang may request kami, dinagdagan nyo, eh parang horror movie na ang nangyari. Tama ba? Opo. Tama, anong dating nyo? Anong pangunawa nyo sa ganung senaryo, Doc Percy? Well, syempre ho, no, magtataka ka rin, nakakabahala rin, ano, na may, may, may ganyan, ano. Mm. Kasi the fact na you're calling it unprogrammed, okay, why are you putting it parang at risk eh? Oo nga eh. So, Parang uh, kahit ako binigyan mo ng pera na hindi ko naman kailangan, mangingimi ako, teka, saan ko ba gagamitin ito? Baka hindi naman talaga para sa akin. To parang yun ang dating. yes, yes, oo. Ask any ordinary person, kahit na sinong, ano, di ba, pag sinabing ganyan, ano, oh, magdududa ka talaga eh, na Uh, anong gagamitan ba talaga nito? Oo. Oo. Kaya yun, nung no, apprehension, misgiving ng mga tao. No? So parang Siyempre, sa tingin niyo Doc, hindi na siguro magugulat pa kayo kung sa inyong pananaw ay yung ilang line item ng ating 2025 budget ay mabito. Dahil nga sa question na inyong binabanggit na nakapaloob dito sa BICAM version ng ating budget. we're hoping, no, na the president will exercise that power judiciously, no? Mm. Na ganyang pwede niyang ano, because as I understand, no, hindi niya pwedeng baguhin talaga yan drastically eh. It will have to Mm. go through again, no, yung process na yun, ano, of Mabibito yung kung ano niya.
Oo, pero he can do that, no? Very limited to line item Budget, veto yung vetoing. Oo. Okay. but kung how extensive, no, yung pag-adapt niya, or will he do that, no? But I'm hoping really na yung sa mga critical sectors na yan, ano, mabalikan, no? Because Mm-mm. those are health, education, agriculture, social protection. Oo. Na keep in mind also, Orly, if I may mention, ano, Go ahead po. 2025, ang target natin maging upper middle income tayo. Yun yung ano natin. And for us to be able to do that, okay, yung growth targets natin, syempre, nandyan yan, ano, we have to meet them, ano. Mhm. Yung what promising naman for this year, no, yung inflation, nagde-decelerate. I don't know lang, no, kung etong buwan na to, baka may konting acceleration, ano. But the government, the central bank, since, no, na 3 to 4%, no, mahihit natin yan, ano. All right. And if fourth quarter mag-grow tayo 6.5% for the fourth quarter, no, we are going to hit yung target natin, ano. Oh. But yun nga, it will look better, no, compared to last year, kasi last year 5.5% yung GDP mo at yung inflation mo 6%. So nahigitan pa ng inflation yung GDP growth mo last year, 2023. Mm-mm. Oh, pero ito 2024, sana, no, ma-meet natin yung target man natin, or kung hindi man, mas mataas siya kaysa dun sa inflation target. Okay. Alam mo, marami pa akong gusto itanong, Sir Percy. Kaya lang yung iba, nakalimutan ko na eh. Pero wala ko siguro. Hayaan yung magkausap ulit tayo, Doc Percival. Maganda itong mga point na inyong binabanggit. Lalo na yung dapat na ma-attain ng ating gobyerno when it comes to, to income and para na rin sa ating mga kababayan. Doc, thank you, sir. Sa ulitin po, maraming salamat sa pagtanggap sa aming tawag. Thank you, sir. Salamat po. Okay, mga kapuso, Direktor ng Ateneo Center for Economic Research and Development, si Dr. Sir Percival Peña Reyes. Parang Knight of the Round Table, ano? Sir Percival.